Okay, isang mapagpalang araw o gabi man, ano man ang oras dyan, sa inyong kinalalagyan, mga OFW, sa mapanig kayo ng mundo. Bati ko sa inyo, tayo ay, sana tayo ay nasa mabuting kalagayan, wala tayong karamdaman, malakas ang ating pangatawan, iwasan natin magkasakit, walang mag-alaga sa atin. Okay, yung mga bago pa sa aking YouTube channel, hinahanap ako sa Pilipinas para magpagawa ng baril. Lagi ko po sinasabi na ako ay wala sa Pilipinas. Dito po ako nagtatrabaho sa Kuwait, sa Mayadin Shooting Range. 20 years na po ako dito nagtatrabaho. Nagumpisa po ako bilang isang firearms instructor, gunsmith, at ngayon ay consultant na. Ayan, at welcome kayo sa ating YouTube channel. Kung may mga problema kayo, pwede kayo magtanong, wag lang kayong bibili ng ano paman, at wag ninyo akong hanapin para magpagawa ng baril. Magtanong lang po kayo at sasagutin natin yan sa abot ng ating maliit na kalaman. At bago tayo magpatuloy at magpasalamat sa lahat, ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Gadiel de la Cruz. Ang sabi niya, yung sa akin po ay kinakapos. Sa unang kalabit ay pumutok, pero sa pangalawa hindi na po. Hindi na po sa gitna ang tama ng firing pin, sa gilid na po. Sabi ng iba, baka sala sa timing o kapos na ang puson yung nagtutulak sa bula para umikot. Okay, lilinawin natin ito. At bago lang ako magpatuloy, ay gusto ko lang magpasalamat sa ating mga sponsor. Tayo po ay may 6 na estudyante na tinutulungan na mag-aral. Sila po ay anak ng mga OFW. Yan. At tayo ay tumutulong sa kanila na mabigyan ng mga allowances para sa kanilang pag-aaral. At pasasalamatan lang natin yung mga sponsor na nagpapadala dito sa ating GCash number, sapagkat hindi naman natin kayang tustusan lahat yung 6,000 buwan, linggo-linggo, tig 1,000 at kada linggo. So maraming salamat dahil tayo ay bumili ng mga school supplies nitong nakaraan. Pasalamatan lang natin si Alfredo Isidro, or si ng Las Piñas, isa sa ating mga sponsor. Shout out sa iyo, Alfredo Isidro. Ganyan din kay Architect Arnel Salvador at kay Boy Omay Jubil Platoon na nagpapadala sa ating GCash number. Ganyan din sa nagtanong sa ating GCash number, si JC Antonio Official. Ayan ang ating din GCash number. At sa mga ganyan din sa ating bagong kaibigan na matagal ko na palang kakilala, ngayon lang uli kami nagpangita, kay Umbet. Siya ay nagtatrabaho sa Kia Motors Kuwait. Yan, at salamat sa iyong pagdalaw dito. Kasama ang iyong mga shout out sa iyong mga tropa, si Yasin, Apollo, Ana May, Mary Grace, Rodora. Ayan. At maraming salamat sa iyong pinadalang pagmamahal sa ating mga estudyante. Okay, welcome kayo sa ating range dito sa Kuwait. Anytime. Ayan. At may isa lang estudyante dito na naibili na natin ang mga estudyante natin, naibili na natin ang mga school supplies. At magpapasalamat lang. Pinoy Firearm Instructors. This is all the things that I bought. Ayan, at yan ang isa nating estudyante na nasa ika-7 grado. Ayan, actual 6 sila, anak ng mga single parent. At sana marami pa sa atin ang tumulong, mag-sponsor, para naman tayo ay dumami pa yung ating mga matulungan. Ayan, at atin ang sasagutin ang katanungan ni Gadiel de la Cruz. Ito ay isang revolver. Yan. So meron ako ditong pandemo. Wala na itong barrel. At siyempre wala na itong bala. Yan. So ayan. So ang problema niya ay, siyempre pag unang salpak mo yan, pag nagbala ka dyan at sinalpak mo yan, siyempre yan ay naka-timing. Nasa timing yan. Siyempre yan ay pag kinalabit mo, puputok yan. Dahil nakalakyan dito.
Nakalakyan dito. Nakalakyan. Pero sa padalawa, pag kinalabit mo yan, makikita nyo na ito yung tinatawag niya na punson. Baka daw kapos na yung punson. Ito yung punson, ito yung hand. Ito yung hand na pag kinalabit mo ay tumataas yan. At yan ang nagpapaikot dito sa bula. Ngayon, tama naman yung sinasabi niya na baka kapos na. Kapos na ito. Ito pag dapat lamang natin malaman, ito ay siguro mga 3 beses ko na itong nagawa ng videos, pero hindi naman pinapanood ng iba. Gusto tanong ng tanong, hindi pinapanood. So, pasensya na kayo. So, itong hand na to, pag maiksi na yung dulo na yon, hindi naaabot. Kaya nga meron ako nitong videos na paano nyo malalaman na panoorin ninyo yung videos ko na para malaman ninyo kung nasa kondisyon ba yung inyong mga revolver. Pag ito'y pinaliwanag ko pa, ang haba nito, abot tayo ng 30 minutes. Panoorin na lamang ninyo yun para malaman ninyo. So pag ito'y kapos, natural, hindi yan tatama sa timing. Tama naman yung sabi ng iba na hindi tatama sa timing. Papakita ko lang sa inyo na pag ito'y kapos na yung dulo na yun, hindi natatama sa timing. Kaya nga may videos ako na paano nyo malalaman yung pag kinalabit ninyong ganyan at ito ay gumalaw, umikot, so, hindi tumama sa timing. Tama yun. Panoorin ninyo yung videos na yun para mas maliwanag. Hindi ko na papaliwanag yan. Ang isa pa, pag ito ay hindi bumabalik, walang return spring, bumabalik yan, kumakalas. So, pag kumalas yan, hindi tatama. Hindi tatama yung hindi tatama sa timing. So, tama yun. Wala sa timing. Kasi nga, kumakalas ito Kasi nga, hindi yan lumalaban. Pag yan ay hindi lumalaban, hindi yan kakalas yan. Kasi ang itinutulak niyan ay itong ratchet, yung tinatawag nila na bulaklak. Dito tumatama yan sa mga ganito. Ayan. At pag itong mga labi-labi na ito ay gastado na, kasi dito tumatama yan ganyan Halimbawa, ito yung tinatawag nila na puson, yung hand. Dito tumatama yan. Yan. So, pagka itong na to ay mga gastado na yan, halimbawa, na tigpal-tigpal na yan, o yan ay wala na sa hugis, yan ay kakabuse. Hindi na siya bibitaw yan, kakabuse yan. Siyempre, kapos na ito, hindi na ito tatama sa pairing pin niya. So, ayan ang ito naman ay nagagawa, nabibildapan ito ng siyempre, pag bibildapan ninyo yan, hindi na lang natin pwedeng ipakita yung paggagawa nito dahil sasabihin ko na lang sa inyo kung paano paggawa dahil may strike tayo sa YouTube. Yan ay tatanggalin mo to para hindi maapektuhan yung spring niya sa loob. Marirebuild yan ng TIG weld o MIG weld. Huwag yung acetylene, masyadong mababaga yan. At mahirap din naman pag electric. Pag electric yan, matutunaw pati ito. Madadama yan. TIG weld o MIG weld. Pagkatapos yan, ay panoorin niyo yung videos ko kung paano ito nire-repair. Ginagamitan niya ng mga maliliit na talim ng dream mill. Okay? Ito yung mga dream mill na ginagamit yan, mga talim na yan. Ang dami niya, mga maliliit na yan, mga dream mill na yan. Ibabalik mo yun sa dati nilang hugis. Okay? So, ayan ang paggagawa niyan. So, hindi ko na lang sa inyo papakita yung paggawa. Baka may strike na naman tayo. Sinasabi ko lamang sa inyo na ito ang ginagawa dyan. Nire-repair yan. Yang bulaklak na yan. Nire-rebuild yan. So, kung wala naman kayong dream mill at kayo magaling mag-ukit-ukit, gagawa naman kayo ng mga putol na barina na ganito at ukit-ukitan ninyo. Kung kayo ay magaling Pero pag kayo ay hindi magaling, ay lalong masisira yan. So, ang ginagamit ko talaga dyan, itong mga talim ng dream mill. Ayan, inuukit yan. Okay, itong mga ganito. Parang ito ng ngipin. Panghasa ng ngipin ng dentista. Ayan ang ginagawa ko dyan. So, hindi ko na lang pwede pakita sa inyo. Tatagal tayo, tsaka baka pa tayo may strike. So, ganun ang pag-repair niyan. Parang kamukha nito yan, Yan, pag kasi yung yung hand niyan, dito lumalabas yung hand niya, Dito. Diyan sa slot na yan, diyan niya nagtutulak. Itong hand na to.
Okay? So, subukan natin. I-atras natin itong para okay. Para makalabit siya. Ayan o. Makikita ninyo siya. Ayun. Lumalabas siya doon at itutulak niya. So, pag yan ay maiksi na, ay hindi na siya maglalak dito. Meron siya ditong cylinder stop. Dito naglalak yan. Tumatama yan doon. Tumatama yan dito. Panoorin ninyo yung yung nasa kondisyon bang kasi ang hirap magpaliwanag, paulit-ulit tayo. Panoorin na lang ninyo yung para kung gusto pa ninyo mas malinaw yung aking sagot diyan, panoorin ninyo nasa kondisyon ba ang inyong mga revolver. Kumpleto po yan, malalaman ninyo ang sira ng inyong revolver. Okay, sana may natutunan kayo. At yun nga, kung meron kayo hindi na unawaan doon sa aking kasagutan, pwede kayo mag-follow up question. Pero ang advice ko lang sa inyo, yung mga may revolver, para hindi na tayo nagpaulit-ulit ng mga videos, panoorin ninyo yung mga videos natin ng mga revolver. Kung may problema ang inyong revolver, kumpleto na yung ating mga videos, panonoorin na lang ninyo. Kung baga isusubo na lamang ninyo. Kasi yung iba, pag wala yung kanilang tanong, wala sa title, hindi na pinapanood, hindi ninyo alam ang isang videos ko noong mga una, ang daming kasagutan. Yun, kaya ang ngayon ginagawa ko yan, putol-putol na ngayon. So, hindi ko na ipapaliwanag ng detalye yun, kasi nagawan ko na ng videos yun. Hanapin na lang ninyo sa videos ko yung mga paggagawa nun, at matututo kayo. Ang sabi ko nga, pag napanood ninyo yung mga videos ko, napag-aralan ninyo, mas magaling pa kayo sa akin dahil nakuha ninyo yung alam ko, hindi ko naman nakuha yung alam ninyo. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Sana kahit paano may natutunan kayo. I-guide ko na lamang kayo kung paano gawin dahil baka may strike na naman tayo. Mahirap na. Isang strike na lang, mawawala na tayo sa YouTube. Okay, magiging guide lang ninyo ako kung paano gagawin at kayo na ang talagang mag-actual na paggagawa, magdi-DIY. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. God bless ayo. Shout out sa ating lady mechanic na ngayon ay lady gunsmith na. Magaling. Yun ang talagang magaling mag-gunsmith. Okay, shout out sa iyo, Chinchin Gutierrez. Gusto ko yung mga binabahagi mo na mga pinagagawa mo. At sana marami pa tumulad sa iyo ng mga kalalakihan. Okay. At marami pang matuto ng pagdi-DIY. Thank you very much and God bless us all.